Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hi Sir Kira, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Arlene. Kwento ko lang po itong nangyari sa akin last year lang. Noong mag-celebrate kami ng birthday ng father namin sa isang resort sa Bulacan. Walang nakakaalam nito sa family namin, kundi kaming dalawa lang ng asawa ko. Pero 3 weeks bago ang birthday ng papa ko, nakunan po ako. Sobra po akong nasaktan at nahirapang tanggapin ang pangyayari na yon. Matagal kasi naming hiniling ng asawa ko yon. Hindi ko pa talaga alam back then na buntis ako. Nalaman ko na lang nung duguin at makuna na nga ako. Pinilit ko ang sarili kong magpakasaya ng birthday ni Papa. Pero tingin ko, doon ako naka-attract ng bad spirit. Isang araw bago ang birthday ni Papa, nasa resort na kami ng asawa ko para mag-ayos ng surprise namin para sa kanya. Surprise din kasi yung part na nandun kami ng asawa ko, since nasa malayo kami nakatira at bihira din kaming makadalaw sa bahay. May sarili kaming room ng asawa ko noon sa resort. Nagpapahinga na lang kami. Pero kahit gaano ko kapagod nung time na yon, hindi talaga mawala sa isip ko yung what if. What if hindi ako nakunan? Di double celebration sana kami nun. Dahil matagal na ring humihiling ng apo ang parents ko sa aming mag-asawa. Panay ganoon ang pumapasok sa isip ko habang nakahiga at sumusubok na matulog. Tulog na din sa tabi ko ang asawa ko nito. Hindi ko na lang napigilang maiyak ulit kahit na pinipilit kong matulog na lang talaga dahil nga pagod ako sa ginawa namin ng araw na yon. To be honest, hindi ko alam kung nakatulog ba ako nito at nanaginip na lang. O baka talagang nangyari yon sa totoong buhay. Pero para kasing totoong totoo talaga. Humihikbi ako sa panaginip ko. Kasi ayoko ding madinig ako ng asawa ko na umiiyak ako. So habang nakatalikod ako sa kanya, nakita ko itong black shadow sa paanan ko. Natakot ako dun. Tapos nadinig ko yung asawa ko na biglang umungol. Pero dahil natatakot ako dun sa itim na anino na yon, sa may paanan namin, hindi ako makagalaw. O para yatang hindi talaga ako makagalaw nun. Unti-unting lumakas ang ungol ng asawa ko nung oras na yon. Hanggang sa nagkaroon na ng letra yung ungol niya. Hanggang sa mabanggit niya na talaga ang mga salitang "In Jesus' name" nang paulit-ulit. Una mahina lang. Hanggang lumakas at tuluyan na siyang magising. Paggising niya, nadinig kong hingal na hingal siya. Tapos niyakap niya ako. At doon na ako nakagalaw. Tinanong ko agad siya kung anong nangyari sa kanya. Nag-sleep paralysis daw siya. Nakakatakot daw kasi meron daw entity na pumipigil sa kanyang gumalaw. Hindi daw niya nakita kung ano, pero alam niyang nakatingin sa kanya mula raw sa paanan namin. Kinabahan ako lalo. Iniisip ko kung sasabihin ko ba yung nakita ko sa panaginip ko na itim na anino. Para kasing nagtugma yung sinabi niya sa panaginip ko. Tapos pareho pang nasa paanan namin. Pero nakabalik din naman agad kami sa tulog, kaya hindi ko na nasabi. Nakalimutan ko din agad yun kinabukasan nang magising kami. Fast forward po. Pagkatapos ng celebration ng father ko, nasa kanya-kanyang room na kami.
Nalulungkot talaga ako nun. Kaya nung nasa CR ako at nagsha-shower, hindi ko na naman napigilang maiyak. Dahil hindi na naman nawala yung tanong ng pamilya ko kung kailan kami mag-aanak. Alam ng asawa ko yon. Kaya paglabas ko ng banyo, todo comfort agad siya sa akin. Nag-movie kami after nun. At hindi ko nalang namalayan na nakatulog pala ako habang nanunood. Nagising ako dahil sa tawa. Akala ko galing dun sa pinapanood namin. Pero pagdilat ko, yung nakapatay na TV yung bumungad sa akin. Napansin ko agad sa refleksyon nun, yung nakatayo sa gilid ng kama sa side ko. Tapos, biglang pakiramdam ko, sinasakal ako. Pero hirap akong gumalaw. Parang konting galaw ko, mas lalong dumidiin yung pagkakasakal sa akin. At parang mas lalo akong lumulubog sa kama. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakaganon. Naramdaman ko na lang yung asawa ko sa tabi ko na parang nagulat. Tas doon na ako nagising at nakagalaw. Nagising din siya kasi sa panaginip niya daw, para siyang nalaglag. Yung panaginip na para kang nahuhulog kaya magigising ka. Sana gets niyo po. Tapos ako, hingal na hingal. Tinanong niya ako kung anong nangyayari sa akin. Sobrang lalim kasi ng hugot ko ng hangin. Tas sabi ko, parang may sumasakal sa akin sa panaginip ko. Pero hindi ko nakita kung sino o ano. Tapos sabi pa niya, buti daw nagawa kong magising. Sabi ko sa kanya, nagising ako kasi nagulat ako sa kanya. Pagkatapos nun, inaya niya na ulit akong matulog. Paghiga ko ulit, umusal ako ng maikling panalangin sa isip ko. Tapos nakatulog na ulit ako. Hindi naman na naulit yun, Sir Kira, hanggang sa makauwi na kami. Unti-unti nang luminaw ang isip ko pagkatapos nun. Natigil kasi ako sa pagdadasal nun nung malaman kong nakunan ako. Masyado akong naapektuhan nun, kaya din siguro nalapitan ako ng bad spirit. Napag-usapan lang namin to ng asawa ko ngayon, Sir Kira. Naisip ko agad na isulat at ipadala sa'yo. Yung black shadow nung unang gabi namin doon, same pala talaga kami ng asawa ko. Doon din nangyari sa kwarto namin na yon, yung panaginip niya. At hinihila daw siya nito sa paa. Pinilit lang daw niyang makapagsalita nun. At nun ngang mabanggit niya ang pangalan ni Jesus, ay saka lang daw yon natigil sa paghila sa paa niya. At hanggang sa tuluyan na nga siyang nagising. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sana mabasa ninyo. Salamat. Hi, Boss Kira. Kamusta po? Sheila po ulit. Nagbabalik para sa nginig stories. Mahigit 2 taon na nung huling nagpadala ako ng sarili kong nginig stories sa inyo. Pero kahit na matagal na panahon na ang lumipas, hindi kita nakakalimutan, Boss Kira. Patuloy pa rin ako sa pakikinig. At pati yung asawa ko, nahilig na ring makinig sa channel mo. Sa ngayon, nahilig na ako sa pagkolekta ng mga crystals. At dahil dito, nakakilala ako ng mga taong may kaalaman sa espiritual. Nariyan ang mga healers, empaths, reader, o kung minsan ay yung tinatawag na mga maghuhula ng ilan sa atin. May mga mutya hunters din at iba pa. Mas lumawak ang kaalaman at pag-unawa ko sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Halos may isang kabinet na ako ng iba't ibang mga crystals. Halos ituring ko na silang mga anak. Na-cleanse at kinakausap ko pa sila minsan. Sa iba, parang baliw lang ang tingin nila sa mga ganyan. Pero sa akin kasi, may ibang saya at koneksyon ang dulot nila.
Ang ilan sa mga kristal na koleksyon ko ay masasabi kong may kakaibang swerteng dala talaga. Kaya inaalagaan ko silang mabuti. Umayos ang pamumuhay naming pamilya. Minsan kapos-kapos na. Pero himalang nagkakaroon ng pera para sa pangangailangan o di kaya naman ay may mga bagong oportunidad na dumadating. Sorry na, ang haba ng intro ko. Ang ibabahagi ko ngayon kasi ay may connection dito. May isang hapon na naisipan ko na mag-meditate. Gawa ng ako ay madalas mapagod at gusto ko sanang mag-relax. Naglatag ako ng mating sa sala. Nagpatugtog ng meditating music at saka nag-Indian seat habang hawak ang amethyst sa kaliwang kamay at clear quartz naman sa kanang kamay. At saka ako pumikit. Breathing exercise muna hanggang sa taimtim akong nananalangin sa Panginoon. Pagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap at sa lahat ng mga bagay na grateful ako. Di kalaunan, napunta ito sa pag-self-reflect tungkol sa iba't ibang bagay tungkol sa aking buhay. Hindi ko na alam kung ilang minuto ang nakalipas, gawa ng nakapikit ako. Bigla na lang sa dilim, unti-unti akong nakakita ng butas na para ba siyang black hole. Na-curious naman ako at nagkaroon ng pakiramdam na gusto kong pumasok at malaman kung anong meron doon. Para bang merong nagsasabi sa isip ko na puntahan ko yung butas na yon. At ayun na nga ang ginawa ko. Parang pasulong na paglipad na pakiramdam yung nangyayari. Sa una, puro itim lang. Hanggang sa unti-unting nagiging gray yung paligid. Tuloy-tuloy lang ako hanggang sa parang may naaaninag na ako sa di kalayuan. Yung paningin ko ay parang lumang TV na malabo ang signal. Pero nakikita ko na parang isang lumang bayan na may mga tao. Tinitigan ko ng mabuti ang paligid. Ang dating sa akin parang sinaunang panahon. Mabato ang daan at makaluma ang pananamit ng mga tao, pati na yung mga bahay. Sa tingin ko hindi Pilipinas yung nakikita ko. May mga batang naglalaro sa daan at naghahabulan pa nga sila. Tapos may karwaheng paparating na may sakay na 3 kalalakihan at isang babaeng ubod ng ganda. Mahaba ang buhok niya na blonde. Pero ramdam ko na sobrang lungkot niya at tila ba may kirot sa puso ko yun. Sumunod kong nakita ay nasa isang kwarto na ang babae. Nakaputing damit siya habang umiiyak. Sa palagay ko yung babae ay ipinagkasundo para ipakasal sa lalaking hindi niya mahal. Gulong-gulo ko kasi ang nakakapagtaka, malayo namang maisip ko lang ang mga bagay na ito. Unti-unti kong naisip na iba na yon. Hindi na ako bastang nagme-meditate lang. Sa puntong ito ay parang nahimasmasan na ako pero nakapikit pa din. Napagtanto ko noon na posibleng nag-astral projection na naman ako. O kung tawagin ng iba ay paglipad. Paglipad ng kamalayan patungo sa ibang realidad. Sa mundong hindi ako dapat naroroon. Mabilis akong nag-isip at nasabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang bumalik dahil iba na ang pakiramdam ko. Kahit nakapikit ako, pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. Para bang may nakaupo sa harapan ko at nakangisi. Kinilabutan ako ng husto at bumigat ang dalawa kong balikat. Hindi ko maidilat ang mga mata ko. Takot din akong pilitin dahil alam ko na kapag nagkamali ako ay baka hindi na ako makabalik. Muli kong nahanap yung butas. Nagmamadali ako at sinabi ko sa isip ko na kailangan ko nang bumalik. Para akong lumipad ulit pataas, palabas dun sa butas na yon, hanggang sa parang nakaaninag ako ng maliit na liwanag
at doon ko na nga nagawang maidilat ang mga mata ko. Pagkatapos nun, ay tila pagod na pagod ako. Sobrang bigat pa rin ng dalawa kong balikat. Sa sobrang pagod, ay napahiga na lang ako sa mating na inilatag ko kanina. Pagtingin ko sa relo ko, halos 1 oras na din pala ang nakalipas. Akala ko, nasa 15 minutos pa lang yun. Makalipas ang 1 araw, hindi pa rin ako mapakali sa naranasan ko. Naisip ko na ikonsulta ito sa kaibigan kong healer. Nabanggit ko sa kanya yung mga nangyari. Siya ang nagkumpirma na ako nga raw ay nag-astral projection. Ang sabi niya, nag-astral daw ako sa nakalipas. Pero nagulat ako sa isa pa niyang sinabi sa akin. Ang pagbigat daw ng balikat ko ay dahil may umangkas sa akin nung ako ay pabalik na. Nangilabot ako kasi buhat ng nangyari yon, hindi na nawala sa pakiramdam ko na parang may nagmamasid sa akin palagi. Ang sabi ng kaibigan ko, isa itong itim na nilalang na nakangisi nga daw ito sa akin. Hindi ko nabanggit sa kanya yon, pero nakita niya. Gumawa ng paraan ng kaibigan ko para maalis ang nilalang na yon. Ang sabi pa niya, kung hindi ko raw ito naisangguni agad sa kanya, ay mahihirapan na kaming paalisin ito at maaaring makagulo ito sa aming tahanan. Binalaan niya ako na wag nang magme-meditate dahil may mga katulad ko daw talaga na bigla na lang nag-aastral ng hindi nalalaman. Isa pang babala niya, dapat naglalagay ako ng proteksyon tulad ng black tourmaline at nagsisinde ng kandila. Ang paliwanag ko naman sa kanya, gusto ko lang naman mag-meditate at wala akong planong mag-astral at wala rin akong kamalay-malay na ganoon ang mangyayari. Ang paliwanag niya ay nagagawa ko na daw ito dati pag tulog ako. Naibahagi ko na rin pala ito sa ibang kwento ko dito dati. Hindi na ako nag-meditate ulit simula nun. First and last meditation ko na nga yun, Boss Kira. Sa mga marunong po kung paano mag-astral projection o paglipad, sila ay may kaalaman na at bukas ang mga third eye. May kakayahan silang makita ang lahat ng malinaw. Hindi tulad ng iba sa atin. Sa kaso ko, hindi bukas na bukas ang third eye ko, kaya malabo ang mga nakikita ko. At hindi ko rin namalayan yung sumama sa akin pabalik. Nabanggit din sa akin ng kaibigan ko na meron daw mga taong nag-aastral pero hindi na nakakabalik. Naiiwan sila sa pagitan ng mundo natin at ng ibang mundo na hindi tayo kabilang. Ang mga bagay na ito ay para sa mga taong binigyan ng gift lamang. Yung mga gift na ganyan ay masasabi kong burden din sa mga nakatanggap nito. Wala nang bawian at hindi pwedeng tanggihan. Hindi lahat pwede nilang ikwento kasi hindi naman lahat ng tao ay bukas ang isip at kayang makaintindi ng ganito. Parte ng buhay nila na makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng lahat ng tao sa paligid nila. Kaya para sa mga humihiling dyan na mabuksan yung third eye o magkaroon ng spiritual gifts, handa ba talaga kayo at buo ang inyong loob? Hanggang dito na lang muna, Boss Kira. Hanggang sa susunod kong kwento.
Magandang gabi, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Leo. Gusto ko lang din mag-share sa inyo ng kwento ko. 2023 nung mangyari to. Hiningan ako ng pabor ng mama ko na magbantay kay Lola sa probinsya. Namatay na kasi ang lolo ko at walang gustong mag-alaga sa matanda. Hindi pala sa ayaw siyang alagaan. Ayaw kasi ni Lola na umalis doon sa bahay nilang mag-asawa. Lahat ng anak niya, nasa Maynila na ang buhay at kabuhayan. Noong 2023, Sir Kira, bumagsak ang kabuhayan ng parents ko. Na-ospital ang kapatid ko, kaya sobrang gipit talaga kami noong mga panahon na yon. Napilitan ako mag-stop sa pag-aaral at di katagalan, nung namatay si Lolo at wala talagang may kaya na samahan doon si Lola sa bahay niya, ay ako na ang hininga ng pabor ni Mama. Hindi din kasi talaga matiis ni Mama si Lola. Kaya tinanong niya ako kung okay lang daw ba sa akin kung ako na muna ang mag-aalaga sa lola ko. Since nag-stop nga ako ng pag-aaral, pumayag ako. Hindi din kasi ako matanggap-tanggap sa trabaho ng mga panahon na yon, kaya umuo na lang din ako. Pagdating ko nga sa bahay ni Lola, pagtapa ko pa lang sa sala, hindi na agad ako mapakali. Hindi ko alam kung dahil ba sobrang luma na ng bahay, kaya parang nakakaramdam ako ng kilabot. O dahil din ang lamig sa loob ng bahay na yon. May mga puno sa paligid ng bahay, kaya siguro malamig sa loob. Pero hindi ko lang din masigurado kung normal ba yung diferensya ng temperatura sa labas at sa loob ng bahay ni Lola. Mainit kasi nun sa labas, tapos biglang ang lamig sa loob. Medyo kakaiba lang. Inisip ko na lang na siguro sobrang tagal ko na sa initan nung araw na yon, kaya feeling ko ang lamig-lamig sa loob. Unang gabi ng pagtulog ko doon, binangungot ako. May isang batang babae na nakatabi sa akin. Sa sala, sa kusina, at kahit sa labas ng bahay ay nakasunod siya sa akin at paulit-ulit na tinatanong kung nakikita ko daw ba siya. Nakikita ko siya, oo, at nararamdaman ko din siya kasi tabing-tabi talaga siya sa akin. Pero hindi ko siya tinitignan ng diretsyo kasi wala siyang mata. Kung hindi pa ako ginising ni Lola noon, ay hindi pa ako magigising talaga. Natakot daw siya sa akin kasi ang lalim daw ng paghinga ko at sobrang lakas pa. At nadinig niya ako sa labas nung madaanan niya yung pinagkukwartuhan ko. Kinabukasan ng umaga, habang nagkakape ako, tinanong ako ni Lola kung normal lang daw ba sa akin ang matulog ng diretsyong-diretso ang higa. Sabi ko, hindi ko alam. Wala naman kasing nasasabi sa akin sila mama kung paano ako matulog. Hindi naman gabi-gabi, pero ilang gabi ko pang napanaginipan yung batang babae. Pero itong isang beses na nakatulog ako ng hapon, ang pinakatumatak sa akin. Tulog ang katawan ko, pero gising na gising ang diwa ko. Diretso ang higa ko, at nasa magkabilang gilid ang mga kamay ko. Para ba akong inilatag sa ganong pwesto? Tapos hindi ko magawang igalaw ang kahit anong parte ng katawan ko. Hindi naman ako namanhid sa pagkakahiga kasi ramdam ko na may isa pang katawan na nagsusumiksik sa tabi ko. Imposibleng si Lola yon dahil maliit ang katawan at parang pambata. Para bang nagising na lang ang katawan ko nung madinig ko na yung boses ni Lola. Tinawag niya ako para kumain kami ng hapunan. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko doon ang dalawa kong pinsan. Mga pinapunta din ng mga magulang nila. Tamang-tama daw dahil online class lang naman sila noon. Pinakiusapan daw sila ng parents ko para kahit papaano daw may kasama ako. Pagkatapos lang namin kumain, nagayos na muna sila ng mga gamit nila sa kwarto. Tapos
Naalala ko nga yung nangyari nung natulog ako dun nung hapon. Kaya inaya ko na lang sila na sa sala na lang kami matulog. Total kasi single bed lang yung kama sa kwarto. Kung sa sala kami maglalatag, at least tabi-tabi kami. Parang madaling araw na din nung nakatulog kami. Umasa ako noon na magiging normal ang tulog ko dahil nga may kasama na ako. Pero hindi. Sa panaginip ko na yon, kasama ko doon yung dalawa kong pinsan. Nasa terrace kami ng bahay ni Lola, nagpapahangin. Tapos pumasok ako sa bahay para kumuha ng makakain naming tatlo. Naglalakad ako papunta sa kusina. Nakapagtataka na hindi ako makarating-rating doon. Tipong nandun na ako sa harap ng daanan pa kusina, tapos biglang mapapalayo ako ulit. Paulit-ulit akong ganon na hindi ko marating yung gusto kong puntahan. Tapos bigla akong nagising kasi nadantayan ako sa binti ng pinsan ko. Doon na ako nakahinga ng maluwag. Naisip ko agad noon na okay palang may katabi ako. Nagigising nila ako nang hindi sinasadya. Pero akala ko lang pala na nagising ako noon. Kasi nung makaramdam ako ng uhaw, tumayo ako at pumunta sa kusina. Pero ayun na naman. Hindi talaga ako makapunta sa kusina kahit na anong lakad ko papalapit dun. Natigil na lang ako sa paglalakad nung makarinig ako ng mahinang tawa ng batang babae. Napatakbo agad ako noon papunta sa gitna ng dalawa kong pinsan. Nahiga ako at nagtalukbong. Panay ako dasal na sana ay magising na ako kasi natatakot na talaga ako. Napasigaw ako nung maramdaman kong may dumagan na sa ibabaw ko. Panay sabi siya ng, "Nakikita mo ako? Nakikita mo ako?" Tapos tatawa. Sobrang bigat niya. Kahit na yung batang babae lang naman yun. Gustong gusto ko nang magising. Panay na ang dasal ko na sana magising yung dalawa kong katabi para gisingin nila ako. Ang kaso, parang tulog na tulog kasi sila. Nadidinig ko din kasi noon yung malakas nilang hilik. Nagsasagutan sila sa magkabilang gilid ko. Pero walang magising sa kanilang dalawa. Hindi ko na matandaan kung paano akong nagising sa bangungot na yon, Sir Kira. Hindi ako sigurado talaga pero para pa akong hinimatay sa takot doon sa panaginip ko. Tapos noon ngang paggising ko, umaga na. Pinagising na ako ni Lola sa dalawa para makapagligpit na sa sala. Hindi na ako nagdalawang isip noon na sabihin kay Lola yung tungkol sa bangungot ko. Sinabihan niya ako na palaging magdadasal dahil yun lang daw ang makakapagpahinto sa masasamang panaginip ko. At kapag daw nangyari ulit yun, huwag ko daw kalimutan na tumawag sa Panginoon. Ginawa ko yun. Nagdadasal na ako palagi sa gabi bago ako matulog. Dinadalaw pa din ako nung batang babae sa panaginip. Pero hindi na kasing lala nung mga una kong panaginip. At kapag ganun na, palagi kong binabanggit ang mga salitang in Jesus' name. Parang magic nga eh. Kasi agad akong nagigising mula sa masamang panaginip pagkatapos kong banggitin ang pangalan niya. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Meron pa akong sinusulat dito na kwento. Isesend ko po sa inyo kapag natapos ko na siya. Salamat po. Sana magustuhan ng mga tagapakinig. Hello po, Sir Kira. Ito na po pala yung last part ng aking kwento. Pasensya na po kung natagalan. Akala ko kasi na-send ko na. Hindi pa pala. So ito na nga po yung last part ng kwento ko.
At pasensya na din po kung may mga errors ulit. Kayo na po sanang bahalang magayos. Thank you po. Makalipas ang 1 taon ng masaya at tahimik na relasyon, isang hindi inaasahang pagsubok ang dumating. Nalaman ng ama ni Henry ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Hindi ito tinanggap ng mabuti ng ama ni Henry. Dahil sa mahirap lang ang kalagayan nila Rosario sa buhay. Nais ng ama ni Henry na mapagtuunan niya ng pansin ang mga responsibilidad at mga bagay na may kinalaman sa kanilang pamilya. Kaya't nagdesisyon siyang paglayuin ng dalawa upang hindi magpatuloy ang kanilang relasyon. At pinagkasundo siya sa ibang babae. Ipinadala si Henry sa isang malayong lugar. Malayo sa buhay na sanay siya at sa presensya ni Rosario. Ilang buwan ang lumipas at labis na nanabik si Rosario kay Henry. Hindi siya makapaniwala na kailangan silang magkahiwalay. Ramdam niya ang kalungkutan at pangungulila sa bawat araw na lumilipas na wala si Henry sa tabi niya. Subalit sa kabila ng lungkot na yon, hindi siya nawalan ng pag-asa. Makalipas ulit ang ilang buwan, bumalik si Henry sa kanilang lugar. Ngunit sa pagkakataon na ito, kasama niya ang isang magandang babae. Mistisahing babae na may malaanghel na muka at agad na napansin ito ni Rosario. Ang damdamin ni Rosario ay sobrang nasaktan at napuno ng katanungan. Lumapit si Rosario kay Henry habang ito ay nag-iisa sa labas ng tahanan nila. "Henry, sino siya?" Ang tanong ni Rosario. Itinutok niya ang mga mata kay Henry. Naghahanap ng mga kasagutan. Si Henry naman, makikita mong may kabiguan at pag-aalala sa kanyang mga mata. Humingi siya ng tawad kay Rosario. "Patawad, Rosario. Siya nga pala si Maria. Ipinagkasundo siya sa akin ng aking ama. Ang totoo, gusto ko mang tutulan. Ayaw ko man. Pero wala akong magagawa. Kung hindi ko susundin ang aking ama at ipagpapatuloy natin ang relasyon natin, natatakot ako na baka may mangyaring masama sa pamilya mo. Sa'yo. Ayokong mangyari yun. Ito ang kasunduan namin ng aking ama. Wala akong hangaring saktan ka, pero kailangan ko itong sundin." Paliwanag ni Henry na puno ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Nararamdaman ni Rosario ang sakit at pagkabigo. Ang sakit na dulot ng hindi pagkakaunawaan at pagkakaroon ng hadlang sa kanilang pagmamahalan. Napag-isip-isip ni Rosario na walang kasalanan si Henry. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin maiiwasang magduda sa kanilang relasyon. Hindi niya alam kung ano ang susunod. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi niya pa rin kayang mawala si Henry sa kanyang buhay. "Ano nang mangyayari sa atin, Henry? Paano na tayo? Alam mong mahal na mahal kita." Sabi ni Rosario, habang ang puso niya ay punong-puno ng tanong at kalituhan. Matapos ang kanilang pag-uusap, lumipas ang ilang buwan at nabalitaan na lang ni Rosario na kasal na si Henry kay Maria. Lalo itong ikinadurog ng puso ni Rosario. Lumipas ang mga araw. Isang sundalo na hindi taga-lugar nila ang nagkagusto kay Rosario at niligawan siya. Subalit ilang beses din itong itinaboy ni Rosario dahil wala nang ibang laman ng isip at puso niya kundi si Henry lamang. Hanggang sa napilitan si Rosario, natanggapin na lamang ang pagmamahal ng sundalo at naging sila na nga. Ngunit naging masalimuot ang buhay ni Rosario sa piling ng sundalo.
Akala niya tutuparin nito ang pangako nito sa kanya. Ngunit ang nangyari ay banta sa buhay niya at ng pamilya niya. Ipinag-utos ng sundalo na huwag hayaang makalabas si Rosario ng bahay. At ang kagandahan nito, malapit lang ang bahay na nabili ng sundalo sa bahay ng pamilya ni Rosario. Simula nung maging sila, ay doon na sila nanirahan sa nabiling bahay ng sundalo. Subalit hindi nga naging maganda ang buhay ni Rosario sa piling ng sundalong ito. Lagi siyang bugbog sarado rito. At kadalasan pa, may mga babae pang iniuuwi ito sa bahay nila. At sa harap pa mismo ni Rosario, ipinapakita ng sundalo ang kanyang kalapastanganan. Sinisipingan niya pa ang mga babaeng inuuwi niya. Awang-awa ang mga katulong nila sa bahay kay Rosario dahil ikinulong lamang siya nito sa loob ng kanilang tahanan. Wala siyang magawa kundi ang umiyak. At gustuhin man siyang tulungan ng mga katulong ay wala din silang magagawa dahil may banta rin sa kanilang buhay. Hinanap ni Henry si Rosario at ang napagtanungan nito ay ang kanyang ina. Sinabi nito ang nangyari sa kanyang anak na sumama na nga ito sa isang sundalo. Itinuro din ito sa kanya ang bahay na tinutuluyan nila Rosario. Pumunta siya dito. Nagsisigaw siya mula sa labas. Tinatawag ang pangalan ni Rosario. Pinagbuksan naman siya ng mga katulong at pinapasok siya sa loob. Nakita nito si Rosario. Nakaupo sa sala, lumuluha at ginagamot ang kanyang mga sugat. Lumapit si Henry. Nag-aalala ito at halos maiyak pa. Tinatanong kung anong nangyari kay Rosario. Bakit sobrang payat nito at bakit ganoon ang itsura niya? Bakit ito umiiyak? Saktong dumating din noon ang sundalo at nagpang-abot ang dalawang lalaki. Habang nagsusuntukan ng dalawa, ay lumapit ang matandang katulong kay Rosario. Bumulong ito sa kanya na kung sakali mang isama siya ni Henry sa paglabas ng bahay, ay sumama na siya at bumalik na sa pamilya niya. At ganoon na nga ang nangyari. Bagamat sundalo at batak ang katawan, ay nanaig pa rin si Henry sa kanilang laban. Sumama na si Rosario kay Henry at doon ay naglabas siya ng sama ng loob. Humingi ng tawad si Henry. Iniuwi ni Henry si Rosario sa bahay nila. Pagkarating nila, ay nagpasya naman ang ina ni Rosario na sa ibang probinsya na sila manirahan, na ikinagulat naman ni Henry. Subalit dahil nga ang ina naman ni Rosario ang nagdesisyon at para naman ito sa kaligtasan nila, ay hindi na siya kumontra pa. Bago sila naghiwalay, ay nangako si Henry kay Rosario na hahanapin siya nito. Ipinangako niyang aayusin muna ang mga gusot na ginawa ng kanyang ama at susundan siya nito sa bago nilang tirahan. Nang makalipat na nga ng lugar sila Rosario, ay nagpatuloy ang kanyang buhay. Hawak-hawak ang mga pangakong binitawan sa kanya ni Henry. Subalit ang hindi nila alam ay may mga hindi inaasahang kaganapan ng susubok sa kanilang buhay. Sa bagong probinsya na nilipatan nila, kung saan doon nakatira ang ibang mga kamag-anak nila Rosario, ay meron nga silang pagsubok na haharapin. Ang mga tao sa lugar na yon ay nahaharap sa isang malupit na pamumuno ng isang mayor na hindi kayang pangasiwaan ang sitwasyon ng bayan. May mga usap-usapan noon na umiikot sa kanilang komunidad na hindi pinaniniwalaan ng lahat. Hati ang opinyon ng mga tao rito. Kumakalat kasi noon na ang mayor ay nagpaplano na sunugin ang lahat ng bahay sa kanilang bayan. Maraming tao ang hindi naniwala. Inisip nila na isa itong kalokohan o paninira lamang sa kanilang mayor. Ang hindi nila alam
ay totoo pala ang tsismis na ito. Nagkaroon ng mga diskusyon at paglalatag ng plano ang mga lokal na opisyales doon sa lugar nila. At nalaman na mas malala pa ito kaysa sa kanilang inaasahan. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa bawat isa sa bayan. Si Rosario, na nananatiling umaasa sa mga pangako ni Henry, ay nakatanggap ng isang bagong hamon. Ang kanyang buhay ay muling napuno ng takot at kawalang katiyakan sa kinabukasan. Kahit na pinagtibay at pinatatag na siya ng mga naonang pagsubok sa kanya, ang mga balita mula sa bagong lugar nila ay nagdulot sa kanya ng pangalawang takot na mawala sa kanya ang mga bagay na pinaghirapan niya. Pero ayaw niyang magpatinag. Pilit niyang pinangahawakan ang pangako ni Henry. Matyaga siyang naghihintay at nagdarasal na sana ay mapagtagumpayan niyang muli ang pagsubok at makatawid sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan. Ang kasunod na kabanata ng buhay ni Rosario ay napuno ng mga pagsubok at ito ay magsisilbing bagong laban para sa kanilang dalawa ni Henry. Inaasahan ni Rosario na magkikita sila ni Henry. Ngunit ang kanyang mga pag-asang ito ay unti-unti naglaho. Sa kabila ng mga pangako at mga naonang plano nila, ay nagkaroon na nga ng mga hindi inaasahang pangyayari na nagbigay daan sa mas madilim na kaganapan sa buhay ni Rosario. Ang lahat ng kanyang mga pangarap ay unti-unting naglaho at ang pagnanais na makasamang muli si Henry ay napalitan ng takot at lungkot. Isang araw ay nagkagulo na lang ang lahat nang magkatotoo na nga ang banta sa kanilang bayan. Nagkaroon ng malawakang sunog sa kanilang lugar. Nagkataon noon na mag-isa lamang na naiwan sa bahay si Rosario. Punong-puno siya ng pangamba at takot habang ang apoy ay unti-unting nilalamon at sinisira ang kanilang tahanan. Sumiksik ang mga alaala ni Henry sa kanyang isipan. Sa gitna ng ingay ng apoy at ng pagkakagulo at takot na dulot ng sitwasyon, sinigaw ni Rosario ang pangalan ni Henry. Umaasa na maririnig siya nito at darating upang siya ay iligtas. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkabigo at kalungkutan dahil sa kabila ng kanyang mga panaghoy at pagsigaw ay wala ni isang sagot ang dumating. Wala siyang narinig na tinig mula kay Henry at ang tanging naririnig lamang niya ay ang tunog ng naglalagablab na apoy at ang sigaw ng mga taong nagkakagulo sa paligid. Habang ang kanyang puso ay puno ng takot at pangungulila, nagdesisyon si Rosario na maghanap ng paraan upang makaligtas. Ang buhay na akala niyang magiging magaan at puno ng pag-asa ay biglang naging isang serye ng pagsubok na hindi niya kayang gawing magaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi nawawala kay Rosario. Ang hindi natitinag na pagnanasa na balang araw ay magkikita silang muli ni Henry. Yung buto na nakita noon sa pagkakatawas sa akin ng isang kakilala namin na manggagamot ay bahagi ng katawan ni Rosario. At ang katawan niya ay natabunan na ng natabunan ng lupa sa tagal na rin ng panahon. Dekada na ang nagdaan. Nakakatakot lang isipin ang naging wakas ng kwento ng buhay ni Rosario at ang pag-ibig nila ni Henry. Alam ko po na mahirap itong paniwalaan, Sir Kira. Dahil kahit ako, hirap ding paniwalaan nung may mapanood ako sa magpakailanman na nagpa-past life regression ng isang babae. Kaya niya nalaman yung past life niya. Ang gumanap noon ay si Diana Subiri. Ang pinagkaiba lang namin, simula nang lumakas ang third eye ko, ay kusa ko na itong nalaman.
Para sa akin po, ang kwento nila ay napuno ng misteryo at kalungkutan. Pero may mga aral din akong natutunan mula dito. Na sa bawat buhay at relasyon, mahalaga ang pagtupad sa mga pangako. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa damdamin, kundi tungkol din sa pananagutan, pagtitiwala at katapatan. Sa bawat alaala ni Rosario na nagbabalik sa akin, parang nadarama ko pa rin ang pighati at pangungulila niya. Parang humihingi siya ng hustisya at kasagutan. Hindi lamang para sa kanyang nakaraan, kundi para rin sa mga bagay na hindi natapos sa kabila ng lungkot at bigat na dala niya hanggang kamatayan. Masingit ko lang po, Sir Kira. Nung ako po ay bumalik ulit kay Kuya Pilo at sinabi ko na naalala ko ang past life ko at naalala ko ang lalaking minahal ko noon, nagtanong ako sa kanya noon. Gusto ko kasing malaman kung maaari kaya na makilala niya muli ako at maalala sa kasalukuyan. Kahit na nagbago na ang lahat at iba na ang mga buhay namin. Ang sabi po ni Kuya Pilo, ang mga tao na nagmamahala noon ay hindi na muling magkakatagpo pa. Kahit na sila'y nabubuhay pa sa kasalukuyan. Ang sabi po ni Kuya Pilo, may mga relasyon sa nakaraan na hindi na muling pinag-uugnay pa ng tadhana kahit na sila ay may buhay sa kasalukuyan. Ang mga koneksyon at pagmamahalan mula sa nakaraan ay may kanya-kanyang dahilan at aral na natututunan. At mas malaki ang posibilidad na hindi na sila muli pang magtatagpo. Ang mga ugnayan na yon ay nagsisilbing bahagi ng kanilang espiritual na paglalakbay. At maaaring may mga misyon na kailangan nilang tapusin. Kaya hindi na muling binabalikan o pinagpapatuloy pa ang mga ito. Pinayuhan ako ni Kuya Pilo na kailangan kong tanggapin na ang mga pagmamahala na nangyari noon ay parte na lang ng aking nakaraan. Marahil ang ating mga kaluluwa ay may mga aral na natutunan at hindi na natin sila kailangan pang buhayin sa kasalukuyan. Kailangan ko pong magpatuloy sa aking landas at ituon ang buong atensyon ko sa mga kasalukuyang karanasan at relasyon at gamitin ang mga aral mula sa nakaraan upang magpatuloy sa espiritual na paglago. Pasensya na, Sir Kira, kung magulo at sobrang haba. Matagal ko na din kasi itong gustong i-share. Pero hindi lang talaga ako napapalad na maipost ang karanasan kong ito. Salamat po, Sir Kira, sa walang sawang pag-post ng mga kwento ko. At natutuwa ko na may mga ganitong YouTube channel na nagna-narrate ng mga kwento namin. God bless po.